by his hand he leadeth me. Sometimes it seems a deepest gloom, sometimes where Eden's flowers bloom, by waters still or troubled sea still, 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Isang mabiyaya at magandang umaga muli mga kapatid, na nagkatagpo-tagpo tayo sa daily devotion ng ating iglesia. So, sa umagang ito, ating pong pagbubulay-bulayan ang teksto sa umagang ito, na ito ay matatagpuan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso chapter 4. Subalit ang bibasahin ko lang po mga kapatid ay ang verse 16 na ganito ang sinasabi: sa pamamagitan niya'y nabuo ang katawan mula sa mga bahabahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Isang napakabiyayang teksto at napakagandang pag-usapan ngayong umaga, ang patungkol sa pagkakaisa. Tayo manalangin. O Diyos, igawad mo at pangunahan mo kami sa umagang ito ng aming debosyon, naway maranasan at maramdaman namin, O Diyos, ang presensya mo sa pamamagitan ng mensahe ngayon. Amen. Ano nga ba ang pagkakaisa na tinutukoy ni San Pablo sa umagang ito? Gusto ko pong basahin o tignan natin yung ganda ng pagkakaisa, the beauty of unity. In Psalm 133 verse 1, ganito ang sinasabi: napakagandang tignan ang mga mamamayan ng Diyos na bumubuhay ng may pagkakaisa. Napakagandang tignan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Napakalinaw mga kapatid, ang ganda ng may pagkakaisa. Mabuti at magandang tignan kung ang mga tao ay nabubuhay na may pagkakaisa. Tignan natin sa sulat ni Pablo din sa Acts chapter 2 verse 42 to 43. Naging masigasig sila sa mga pag-aaral na itinuturo ng isang apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin. 43. Maraming kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, kaya namuhay ang mga tao na may paggalang at takot sa Diyos. Maganda ang pagsasamahan ang mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahabahagi sa lahat
So, kitang-kita po natin dito mga kapatid ang kagandahan ng pagkakaisa. Ang sabi ng Biblia, ang pagkakaisa ay nagbibigay ng kagandahan ng ating kapaligiran at maging ang ating spirituality sa bawat isa. Bagamat napakaganda ang pagkakaisa na sinasabi ng Biblia sa mga kapatid, pero palagi namang hindi nasusunod minsan itong pagkakaisa. Yung lalo na sa unity ng ating iglesia. Anong ibig sabihin nito? Minsan, hindi maiwasan ang tinatawag na division in the church dahil sa hindi pagkasundo-sundo ng gusto. Mayroon naman yung mga iba na dahil hindi sila pinapansin o napapansin o dahil hindi mo siya nakamayan, ay maaaring hindi na nakuha yung kanilang kagustuhan. Doon minsan napapansin, nagkakaroon na ng division of the church. Kaya, mga kapatid, pinapaalala sa atin ni San Pablo, kung may division sa ating church, how much more around the world? Sa ating mga iglesia, nagkaroon din ng division, nagkaroon din ng hiwalayan. Now, ang tanong, how can we as a church, as Christ-centered worship church, have unity in the body of Christ? In regards how we as a church can have unity at maiwasan ang pagkahati-hati. How? Una, mga kapatid, makikita natin na dapat natin magawa para we stay in that word unity. Mananatiling nagkakaisa ang iglesia, una sa lahat, sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba na sinasabi ni Pablo. Bakit nagkaroon ng paghahati-hati ng iglesia? Madalas dahil sa kapalaluan ng tao. At ano yung mga kapalaluan ng tao na madalas na nakikita natin? Ito yung tinatawag na kung minsan ang nagnanasang maging leader dahil ibig niyang maitaas at kung di yan naibigay ang kanyang posisyon, nagagalit na tayo at ito na ang nagbubunsod ng pagkakahati-hati ng iglesia. Simple lang. Another one ay kapag sumalungat sa atin o may nagtaksil sa anumang paraan at ikaw ay nasaktan ang damdamin natin, of course nagalit na tayo, ito minsan ang uri ng mga kapalaluan kung bakit nagkakaroon ng pagkakahati-hati. So bilang mga lingkod ng Diyos, pinapaalala ni Pablo na magkaroon ng kapakumbabaan sa bawat isa. Pangalawa ay yung mapagpaumanhinan. Kailangan ng iglesia upang mapanatili ang pagkakaisa ay merong pagpapaumanhinan. Hindi lamang pagpapakumbaba, kundi pagpapaumanhinan sa isa't isa. Lahat tayo ay may sariling kahinaan. Lahat tayo ay may kakulangan. Kaya kailangan natin ito, mga kapatid, ng pakiramdaman ang bawat isa at magkaroon ng pagpapaumanhinan ng tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. At yun ang pinakasimpleng dapat nating gawin upang manatili ang pagkakaisa. Ano pa po yung ibang mga bagay? Ito yung sinabi sa huli na binasa ko kanina, ang sabi niya, ulitin ko at basahin, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig.
sinabi ni Pablo na kailangang magkaroon tayo ng kapakumbabaan, magkaroon ng pagpapaumanhinan, at magagampanan ang lahat ng ito sa isa't isa dahil sa pag-ibig, tulad ng pag-ibig sa atin ng Diyos, na dapat patawarin ang iba tulad ng pagpapatawad ni Kristo upang maranasan natin yung pagkakaisa ng buong mananampalataya at ng buong iglesia. Kung gayon, mga kapatid, 3 bagay ang kailangang manatili sa buhay ng tao upang magkaroon ng pagkakaisa. Ang pagpapakumbaba, ang pagpapaumanhinan, at ang pag-ibig. Sabi nga ni Pablo, sa mga mananampalataya at sa atin ding tulad natin. Anong sabi niya sa Ephesians 2 verse 22? Tulad kayo ng mga bato ng templo ng Diyos. Kung tayo ang mga bato, ang pagpapakumbaba, ang pagpapaumanhinan, at ang pag-ibig, na yaan ang simento ng pagbubuklod-buklod o pagkakaisa sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, nawa ang mensahe sa umagang ito ay nakapagdulot sa atin ng isang pag-alaala, ang kabutihan ng Diyos at ang kabutihan ng tao, na ang layunin lamang niya ay makipagkaisa sa bawat isa, sa buong iglesia, at higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, and to God be the glory. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at dinadakila, O Diyos, sa umagang ito. Napakabuti mo sa amin, sapagkat hindi mo pinahihintulutan na magkaroon ng puwang, ng pagkakaisa, ng pagkawatak-watak, kundi pagkakaisa, O Diyos, ang namamalagi sa aming mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong pakikipag-isa sa amin sa iyong banal na Espiritu, ay higit din naman ito ang maipapakita namin sa kapwa. Tulad ng iyong sinabi mula kay Pablo mula sa taga-Efeso, at gayon din kami ngayon na mananampalataya. Kami ang iyong ginawang bato, at ang iyong pagpapakumbaba na ipinagkaloob sa amin. Ang pagpapakumbaba, ang pagpapaumanhinan, at ang pag-ibig ang siyang mananahan at magbubuklod-buklod sa amin sa pagkakaisa mula kay Kristo. Patawarin mo kami, O Diyos, ito ang aming dalangin. Amen at amen. God bless us all. Bye-bye po.